Guys, muling paalala sa lahat ng mga kababayan nating OFW na magbabakasyon sa Pilipinas na puwera sa pagtingin sa inyong ticket pagbigay sa inyo ng inyong employer ay dapat sasabihin nyo rin ng inyong employer tungkol sa inyong baggage allowance. For example, na meron dapat 25 kg, 30 kg, okay naman kung PAL or Philippine Airlines ay may 1 piece or 2 piece para ma-inform nyo sila at may idea sila. Though may mga employer naman na hindi na kailangan pang sabihan dahil alam na nila na automatic nang dapat merong baggage allowance kapag magbubook sila ng ticket sa kanilang kasambahay kapag uuwi sa Pilipinas. Pero guys, hindi lahat. May mga employer na wais na gustong makamura dahil kapag nag-book ng ticket ay pwedeng i-choose or piliin na walang baggage allowance. Kaya guys, kailangan at mahalaga dito na makipagkomunikasyon kayo sa inyong employer bago sila mag-book ng ticket nyo na dapat merong baggage allowance. Dahil dito kay kabayan, tinignan naman niya ang kanyang ticket pero sa airport na ito binigay ng kanyang employer at meron siyang dalang dalawang check-in baggage pero ang available lang or ang allowed lang sa kanyang ticket ay isang piraso lang. At itong isang kababayan naman natin, tinignan naman niya ang kanyang ticket pero sa dami na ng napamili niya, nalaman niya hindi pala nag-purchase or hindi sinama ng kanyang amo sa pag-book ng ticket niya ang kanyang baggage allowance or check-in baggage allowance. Ano mga laman mga yan? Sus, pasalubong mo pa sana yan. Ang hand carry mo, ilang kilo yan? Hindi nung nag-check-in ka, hindi tinanong kung ilan ang bagay. Isa lang nga, ngayon ko lang nalaman. Hindi ibig sabihin, yung ticket mo na yan, hindi mo tiningnan sa bahay nyo pa lang? Ito lang binigay sa akin. Kanina. Gabi lang binigay. Anak ng tinapa naman yung employer mo, hayop na yan. Oh, sus. Sabihin mo sa amo mo. Sabi mo, bakit ganito? Bakit hindi mo sinabi sa akin, nag-isa lang pala bagahe ko, kamo? Anong gagawin ko niyan? Halos lahat pa naman ngayon na uuwi. Saktong bagahe. Magkano, ilang kilo yung chinekin? Yun lang nakalagay dyan sa ticket mo, 23 lang. Ngayon ko lang nakita ng pwede. Wala ka ng excess baggage kasi 23 lang. Katulad sa kasama ko, 20 lang yun. Tapos 7 kilo yung ano niya. Yung hand carry niya. Yung hand carry mo, Siguro eh. Ito, 7 kilo. pasok na yan siya. Oo, yun. Ito lang. Ngayon, saan ka maghahanap ngayon? Dapat nakaano ka na yan. 10 kilo ba naman? Mauni siya guys akong gamit kani puro ni pagkaon. Nang saan naman ang din ako nga di man ko libre kuan. Wa may libre. Kaning bag lang nga kani akong madala. Nang saan man ako ni uban. Sakit na kay akong ulo ba kung saan ako ni pagkuan. Napay ko bagpak nga wag ko kukan. Sa naman lang na ako ni. Nang saan naman ang din ako nga di man ko libre kuan. Wa may libre. Kaning bag lang nga kani akong madala. Nang saan man ako ni uban. Sakit na kay akong ulo ba kung saan ako ni pagkuan. Napay ko bagpak nga wag ko kukan. Sa naman lang na ako ni. Sobrang nakakalungkot nga na may mga ganitong employer pero may mga employer din na minsan ay walang idea. Gusto lang makamura pero hindi nila alam kapag mas mababa ang binayaran ay walang baggage allowance or walang maletang madadala ang kanilang kasambahay. Kaya guys, kayo na rin ang dapat magkipag-usap or magsabi sa inyong employer na kapag mag-book ng ticket nyo ay dapat merong baggage allowance. Dahil guys, kung hindi nyo masabihan ang inyong employer tungkol sa inyong baggage allowance, ay karamihan sa mga employer, lalo na sa mga kasambahay, ay sa airport na binibigay ang ticket at doon nyo po lang malalaman kung ilan ang baggage allowance nyo. Kaya madalas dyan nagkakaproblema ang mga kababayan natin. Buti sana kung meron tutulong sa inyo mga kababayan natin, kapwa natin OFW, pero paano kung wala?